Hi people! Magbablog tayo for today's video. Balik Ellen Dog sa mga hindi nakakaalam at sa mga nakakaalaman dyan. Nagbablog talaga ako. Natigil lang yun dahil nawala nga yung ating YouTube channel account. At eto magta-try ulit. Bali papunta nga kami ngayon sa Fatima, Portugal kung saan nagpakita si Mama Mary sa tatlong bata. Bali, mag-i-stay kami dito ng 1 nights, kaya kumuha kami ng room sa isang guest house. Bali, ito yung aming room. Meron sila ditong kuna para sa baby, pero hindi naman matutulog si Celine dyan dahil nasa gitna namin siya pag-gabi. So, ito yung room nila. Napakalaki ng space, napakaganda, at meron ditong isang batang nakadapa. Bali, ito yung labas ng house, ng guest house. Sobrang ganda, dream house talaga. At iniwan lang nga namin mga gamit namin dito para makapagsimulan na kaming gumala. Yung guest house pala na nakuha namin ay may kalayuan doon sa bus station sa Fatima Church. Kaya kailangan namin pumunta doon, magta-taxi kami, mag-over kami kung meron. At dahil nga pangit ang weather dito sa Fatima, mainit na malamig, ayan, at binalot ko si Celine sa jacket para hindi lagnatin or magkasakit. Ang ending, ako yung nagkasakit, ako yung may lagnat, ako yung may sipon ngayon, kaya pasensya na sa aking boses na paiba-iba. So, si Daddy ang magtutulak kasi siya naman dapat. At eto na kami ngayon dahil wala kaming nabook na taxi or over. Kailangan namin maglakad ng 30 minutes papunta dun sa station kung saan namin makukuha ang sasakyan naming trin-trin pot-pot papunta dun sa bahay ng tatlong bata at sa lugar kung saan nagpakita si Mama Mary. Nakakapagod maglakad pero sulit naman dahil nga napakaganda ng mga view na aming dinadaanan. Ayan, parang Manila lang nakakamiss, diba? At dahil nga palaubat na yung cellphone ko, ito lang yung clip na nakuha ko dun sa pupuntahan namin. Bali, nasa trin-trin put-put na nga pala kami this time. At ito nga't nakarating agad kami sa bahay ng tatlong bata. Bali, konti lang yung nakuha kong videos. Ito yung mga sinauna nilang gamit, mga damit, yung coat, mga panglamig, tapos ito yung dito sila nagluluto, ito yung kusina nila, napaka-ano lang, tapos itong sala, ganun, kunti lang yung fast forward. Kinagabihan nga nito, napakaswerte namin dahil makaka-attend kami ng mass candlelight procession. Isa sa sinabi ni Mama Mary sa tatlong bata na kailangan gawin every 6 months. Hindi ko alam ang buong kwento, pero kung magpupokus kayo about sa kay Mama Mary, about sa Fatima, napakaganda niya talaga. At ayan nga, muntik pa masunog yung aking cover sa candle kasi naman hawak-hawak ko si Celine sa isang kong kamay tapos kailangan ko mag-video char. Tingnan nyo, napakaraming tao, sobrang dami, halos hindi na kami makalabas kasi nasa pinakaunahan talaga kami. Tapos nung nag-procession na, ayan, biglang lumawak pero babalik sila maya-maya. Ayan, tapos nagdarasal yung darling ko, talaga naman lubusin yung pinagdarasal mo dyan kasi kailangan matupad yan. Isa sa the best experience candlelight procession ko dito sa Fatima. Sobrang ganda, hindi ko ma-explain. Masasabi ko lang, apakaganda, apakasarap sa piling. At eto nga, preno-procession nila ngayon si Mama Mary. Napakaraming pare. Nung dumaan si Mama Mary sa tapat ko, ramdam ko yung yakap niya. Sobrang sarap sa piling. Ay, Diyos ko, hindi ko ma-explain, guys. Fast forward, kinaumagahan nga ito ang aming last day dito sa Fatima, kaya naman hindi pwedeng masayang. Pero bago yon, kailangan muna namin kumain ng breakfast dahil yung aming nakuhang hotel merong pre-breakfast. Maagang-maaga pa nga, nagaya agad kami papunta sa Batalha Monastery Church, isang napakagandang church. Alam nyo, napapanood ko lang to dati sa mga pambatang kwento eh. Pero totoo pala talaga siya sa totoong buhay. Tingnan nyo, napakagandang palasyo talaga. Parang palasyo siya kasi dito nakalibing yung king and queen. Ayan yung ano nila katawan, yung ano yung tawag doon, pansyon, ganun. Tapos yung mga guard, ministry. Tapos after nga namin maikot-ikot sa baba, pumunta naman kami sa taas para mag-picture-picture. Tapos ito naman kasama namin, nag-volunteer na video daw, bibidyohan niya daw ako. Tingnan nyo naman yan. Oh, diba? Char. At ito pala talaga yung sinaunang kulungan, no? Tingnan nyo, napakaliit ng bintana. Napapanood ko lang ito dati sa mga pinikula tapos pambatang kwento. Tingnan nyo, napakaliit ng bintana tapos ang dilim pa. Lalagyan ka lang siguro dyan ng pagkain. Tapos, ayan,
Minsan sisipain ka ng gwardiya, ganun. Pagkatapos nga namin makapag-ikot-ikot sa buong simbahan, ito't pumunta naman kami sa isang shop para bumili ng mga souvenir. Para meron kaming remembrance pag uwi namin ng Lisbon from Fatima. At meron ditong isang sunflower na pagod na kakaikot, gaya ng pagpapaikot sa'yo ng jowa mo, char. At ito nga ang likod ng church, isang napakaganda na parang palasyo talaga. Tingnan nyo naman yan, Diyos mio, marimar. So, hindi ko to pinangarap pero nandito ako ngayon. Fast forward, pagkatapos nga namin maikot-ikot at mapasyalan ng buong monastery church, pumunta naman kami sa isang kuweba dahil meron pa nga kaming oras. At ang kuweba na to ay nagngangalang Mera de Aire Gruta Caves, kung saan merong 600 meters lalim at 683 steps. At na-discover daw to noong 1947 ng isang tao. Napakalawak ng kuweba, napakaraming ilaw, pwede ka ditong magsitakbo-takbuhan, ganon. Buhay na buhay yung kuweba, hindi mo mararamdaman nasa ilalim ka ng lupa. At kung nakikita nyo, meron ditong isang tao na kalabitin. Ganito daw nila binaba ito nung na-discover ang kuweba. Tapos bali nilagyan lang daw nila ito ng hagdan at saka mga ilaw. At ito ang pangalawang beses namin makapasok sa kuweba ng Portugal. Nung una sa Sentra, buntis pa ako noon kay Silen. Ngayon nakalabas na si Silen at kasama na namin siyang gumala kung saan-saan. At kung mapapansin nyo, nandito rin yung buto ng lion at saka usa dahil dito daw nag-away sa loob ng kuweba. At sa mga oras nga nito, hindi pa kami nakakalayo. Bali siguro nangangalahati pa lang kami. Napakalamig na sa loob, napakaganda na, paganda na ng paganda. Tapos palabo na ng palabo yung camera namin kasi napakalalim na ng step namin. At kung mapapansin nyo, buhay na buhay ang mga bato dito. Sobrang tigas, hindi ka makakatagpis man lang ng maliit na piece. Madal mo palabas, hindi kasi sobrang tigas ng bato. At ang tubig dito napakalinaw. Imagine 1947 hanggang ngayon malinis at napakalinaw ng tubig. Sobrang ganda, pwede mong inumin, kumbaga. Now, we reached the beginning of the new area. This is 75 meters deep. And this room we call this a spaghetti room, okay? So, this is our time, we call them spaghetti just for the look, okay? So the real name of it is straw, because they are hollow. The one was inside of them, that's why they are so slim. But they are extremely fast, the medium that touch makes it a little bit. This is what I said they close, and when they close the form, the most twice the I did the point of the spaghetti, where I have the cross. So, over there. This waterfall, we call it the jellyfish waterfall. As you can see, it looks like a jellyfish, okay? This waterfall is very different from the first. Because it's natural color? The water is pumped, okay? We put color. Because color light. The color, no. It's natural. It's artificial. Because okay. to look more pretty, okay? Yeah. So, the water that you see inside of the cave is artificial. You have to pump it from underneath, through up there, and it's like a cycle, okay? Because the water came in, and then they get out, and come in again, all this way, okay? But the waterfall, this was natural 1,000 years ago. The first one, it was artificial during all these years, okay? And now, we will go... Mahal! At yun nga, nang march na namin ng 600 meters, meron naman silang exact na elevator, 75 meters pataas. And yun lang for today's video. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye! Sana makagawa ulit.